Si Rama, ang hari ng mga hari. Ikalawang bahagi. Si Balmiki ay nagsulat ng Ramanayan sa 24,000 na berso. Matapos ang kanyang epikong tula, iniisip niya kung kanino niya ito maaring ituro upang maipakalat ito sa buong mundo. Habang iniisip ito ni Balmiki, dumating sina Laba at Kush upang mapagkumbabang humalik sa kanyang mga paa ayon sa kaugalian. Bihis ng tulad sa mga risi, ang kambal na anak ni Rama at Sita ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Balmiki mula pa sa kanilang kapanganakan. Napagtanto ni Balmiki na sila ang pinakaangkop at kwalipikado upang maging tagatanggap ng kanyang dakilang epiko. Pagkatapos noon, maingat na itinuro ni Balmiki kina Laba at Kush ang buong Ramanayan. At una nila itong binigkas sa isang pagtitipon ng mga Brahmana. Mula noon, nagsimulang maglakbay sina Laba at Kush sa buong mundo. Binibigkas ang Ramanayan. Si Ravana. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Isang mabagsik na demonyo ang isinilang sa mundo. Ang kanyang pangalan ay Ravana, na ang ibig sabihin ay isang nagpapalaganap ng malaking kalungkutan sa iba. Siya ay may 10 ulo at 24 na malalakas na braso. Si Ravana ay naging isang nakakatakot na hari. Ang kanyang maitim na katawan ay kumikinang habang siya ay lumilipad sa kalangitan, sakay ng kanyang karwahe. Ang kanyang mapulang mga mata ay kumikislap habang hinahanap niya ang mga lupain sa ibaba. Siya ay pinalilibutan ng libu-libong rakshasa na may hawak ng mga espada, sibat na may tinik at mga kasangkapan na may mga spike na nababalutan ng dugo. Ang ilan sa mga rakshasa ay may ulo ng tigre o asno. Ang iba naman ay may nakakatakot na mga mukha, mahabang matutulis na tainga at matutulis na pangil. Sila ay may mga baluting pinapalibutan ng mga hiyas at may gintong hikaw na nakatusok sa kanilang mga tainga. Habang lumilipad sila sa itaas, nakita nila ang usok na nagmumula sa mga apoy ng sakripisyo na ginagawa ng mga sages sa kagubatan. Gamit ang kanilang kapangyarihan ng pangkukulam, ang mga rakshasa ay nagbubuhos ng dugo, laman at ihi, kaya't nadungisan ang mga Vedic na sakripisyo. Naghahagis din sila ng malalaking bato at nagbabagang uling. Dinurog at sinunog ang mga matatalinong sages habang sila ay nakaupo na nagninilay-nilay o nagme-meditate. Sa wakas, bababa sina Ravana at ang kanyang mga kaibigang demonyo mula sa langit at humahaling-hing habang winawasak nila ang mga tao. Iniinom ang kanilang dugo at kinakain ang kanilang laman. Walang magawa ang mga demigods upang protektahan ang mga tao. Lumapit sila kay Panginoong Vishnu at nakiusap, "Pakiusap,
iligtas mo kami mula sa demonyong si Ravana. Pinakalma sila ni Panginoong Vishnu. Huwag kayong matakot. Ako ay bababa bilang si Rama at papatayin ko si Ravana at ang kanyang buong lahi. Maghahari ako sa loob ng 11,000 taon sa lupa upang muling maitaguyod ang kapayapaan at kasaganahan. Gusto kong kayo ay ipanganak bilang mga unggoy at maging aking hukbo. Sa gayong utos, ang mga demigods ay isinilang bilang lahi ng mga higanting unggoy. 10 milyon sa kanila ang nagtipon sa paligid ng kanilang 2 pinuno na sina Bali at Sugriva, handang magsilbi kay Panginoong Rama. Sundan natin ang ika-3 bahagi. Haribo.